O, ingat kayo dyan. Bawal. Ay, bawal ang kopyahan na kahit magkakasabay tayong gagawa ng assignment. Uy, ang damot mo naman, Jovi. Magpatulad ka naman. Ay, grabe kayo, ha? Kayo mahihiya, ha? Uy, Jovi, sigurado ka ba na pwede tayong gumawa ng assignment dito? Ka ba naman? Nagpaalam na ako kay nanay. Pwede naman, eh. O, sige. Teka lang nga pala. Tingnan ko lang baka nasa likod siya. O, sige. Uy, dyan lang kayo, ha? Bakit nga ba mas madali sa atin ang pumuna, ang pagtawanan, ang kapintasan ng iba? At minsan, hindi na rin natin binibigyang konsiderasyon ang pakiramdam ng ating kapwa. Ganito po ang kwento ng binatilyong si Jerome. Dahil sa kanyang kakaibang itsura, iba't ibang reaksyon ang kanyang natatanggap. May natutuwa at namamangha, pero madalas negatibo at hindi magandang trato ang pakikitungo sa kanya ng ibang tao. Diyos ko po! Ano ka ba? Si Kuya Jerome yan, kapatid yan ni Jovi. Tumayo ka nga dyan. Ano nangyayari? Bakit ka tumitili? Bet, okay ka lang. Tumayo ka nga dyan. Ay, naku, pasensya ka na, Bet. Hindi nga pala po niya alam, Nay. Bago na po kasi siya sa eskwelahan. Sorry po. Hindi ko po talaga alam na nagulat lang po talaga ako. Okay lang yun. Ang totoo niya, nagulat din ako sa'yo eh. Siguro ngayon ka lang nakakita ng mapupulang mata. Ay, napuyat kasi ako makikipagta sa FB friends ko. O, sinali na. Ayan, better na ba? Maligyakat muna ako kasi wala ako sa mood pagpa-autograph. Yan talaga. Parang pasensya na po talaga. Hindi ko po talaga sinasadya. Nagulat lang po kasi talaga ako eh. Okay lang yan, naiintindihan ko. O, sige. Gawin niyo na yung mga assignment na at maglalaba pa ako doon sa likod, ha? O, Juby, ikaw nang bahala sa kanila, ha? Ka nga, Bet. Pasensya ka na. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo yung tungkol kay Kuya. Ano ka ba? Okay lang yun. Pero, halabiro pala siya, no? Ay nako, si Kuya Jerome. Kalug yan. FB friends kami. Add mo siya sa Facebook. Talaga? Oo, napakahilig mag-Facebook dyan. Kasi i-add ko siya. Oo nga, mahilig yung mag-Facebook. Ay, teka, nawiwili tayo, ha? Ay, Kailangan oo, natin wala. gawin yung dapat gawin. Assignment. Bakit? May kopya ka na ba dun sa science fair nga? Ayan ang Shokoy. Hindi yan Shokoy. May kakambal yan na ahas kaya nagpapalit ng balat. Makasalanan kasi mga magulang, kaya anak ang pinarurusa. Ay, naikil ka nga! Walang patulan. Shokoy! Jokoy! Juby! Ikaw talaga! Sorry na kasi! Magkakagulo kayo. Eh, mukha naman talaga Shokoy yung anak niya. Parehong kondisyon sa balat ni na Jerome at ang kapatid na si Jason. Subalit sa kasamaang palad, maagang binawian ng buhay ang nakababatang kapatid. Anak, kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka. Sana mapatawad mo kami ng tatay mo. Hindi ka namin nabuhay. Nay, ayan ka na naman. Diba nag-usap na tayo na pagbibisita kay Kuya Jason, wala nang drama. Eh, paano hindi ko naman maiwasin sisihin ang sarili ko eh? Nay, hindi mo kasalanan yun. May sakit si Kuya Jason nung ipinanganak mo siya. Wala may gusto nun. Juby, yan mo nga si nanay ng sorbetes dun sa labas. Eh, kailangan ng pampalamig ni nanay eh. Oo nga. Pero teka, okay ka lang ba dito, Kuya? Of course! Ako pa ba? Ah, bilan mo na rin ako. Gusto ko yung Luya flavor. Favorite ko yun. Luya? Oh. Pahirapan pa ako na ito. Bahala ka na nga muna dyan. Juby.
Ingat kayo, ha? Alam mo, bro, minsan, iniisip ko na sana namatay na lang din ako. Katulad mo. At least ikaw, wala ka ng problema. Hindi ka na nalulungkot kapag nakakita ka ng normal na tao. Mga nag-aaral, kaya mga naglalaro. Tsaka di sasakit ng dibdib mo kapag nakita mo yung cute mong crush. Ay, naku. Siguro kung namatay ako, hindi nahihirapan sila nanay at tatay. Siguro din, pag namatay ako yung iniiyakan nila ngayon. Pasensya na, bro, ha? Sorry. Ikaw lang pinaglalabasan ko ng sama ng loob. Ikaw lang kasi yung kilala kong di chismoso. Jerome, anong tinatawanan mo dyan, ha? Wala, si Jason po. Oh, mana kasi sa akin eh. Palatawa, palabiro. Diyos ko. O, ayan na yung ice cream mo. Thank you. Halika na, dito ka na. Sarap. O, para kay Jason. Kay Jason. Uy, mama! Bad manners yan! Huwag ka kumuha ng picture ng hindi nagpapaalam. Ay, sorry. Dito nga pala ako nagtatrabaho. Nandun kami sa bahay ngayon. Ito. Perya? Opo, punta po kayo. Sigurado mag-i-enjoy kayo. Sige po. Labo naman ang lalaking yun. Yung perya daw? Perya of the people? Aray! Ay, naku. Uy, kuya. Halika na. Umuwi na tayo. Masyado na kasi Masakit na eh. mainit eh. Sige Tara na, kuya. halika na. Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba, nagpumilit ka pang sumama dyan sa puntod ng kapatid mo. Kaya ayan, bigla na lang nanuyo itong balat mo. Ay naman, hindi naman pwedeng nakakulong lang ako dito sa bahay. Eh, kahit naman nandito ako sa bahay, susumpong pa rin naman ako ng panunuyo ng balat eh. Hindi pa ba kayo tapos dyan? O, ito na. Tapos na. Yung electric fan nakahanda na rin sa kwarto. Nilagay ko na rin yung yelo doon sa harap. Kaya anak, magpahangin ka na doon pagkagaling dito para hindi ka na maiinitan. Salamat, Nay, ah. Thank you po. Ayos lang, anak. Basta ikaw. Nay, hindi ka po ba nagsasawa? Halos araw-araw, oras-oras po na akong pinapalikuan. Lagi mo na pinapariyan ng langis, tsaka lotion. Napapagod ka po ba, Nay? Anak, ano ba namang klaseng tanong yan? Anak kita. Kaya ko to ginagawa dahil mahal na mahal kita. Nay, ano na naman yan? Eh, wala eh, kasi iniisip ko, paano na lang kapag wala na kami ng tatay mo? Sino mag-aalaga sa'yo? Sinong gagawa nito para sa'yo? Nay naman, huwag mo nang isipin yun. Alam mo, dapat hindi ikaw yung nagdadama, dapat ako eh. Moment ko kaya ito, inaagawan mo ako, Nay, ah. Talaga! Inakaalika na nga, pasok na nga tayo. Love you, Nay. Love you too. Alika na, saan na yung yelo? Kailangan mag-extra ng biyahe kay paring Joel nito. Tumaas ang bill natin sa kuryente. Eh, paano naman buong magdamag na katapat ang ventilador kay Jerome? Eh, kung mamasukan na lang ulit ako. Ha? Eh, sino makakasama ng anak natin dito? Sino magpapaligo kay Jerome? Maghapon. Hindi na. Samahan mo na lang yung anak natin dito. Ako, padre de pamilya, di ako mag-iisip ng paraan para makatawid tayo.
Tay, Nay, nag-aaya po kasi si Beth at saka Anna na pumunta ng perya. Oh. Pwede po ba? Ay, ako hindi ko naman sila pwedeng pagbawalan. Eh di magpunta sila kung gusto nilang magpunta. Naman si tatay, inaaya po nila ako. O ngayon, gusto mo sumama? Eh, pwede ka namang sumama sa kanila. Pero, dapat kasama mo nanay mo. At ako, sama ako dyan, ha? Si Kuya talaga! O, paano yan? Buong pamilya kasama mo na. Sama ka na rin. Hindi na! Gusto ko sa ano? Gusto ko sa umiikot. Picture ka? Nakita niya. Sige, Kuya na lang. Masakit tayo dyan mamaya. Ha? Yan. Ako lang may-ari ng peryang to! Robert! Labas ng taon to! Sorry po sa mga lahat ng nangyayari. Hindi makontrol mga taong pumapasok dito eh. Tunay na dahilan kaya dinala ko kayo dito. Ay dahil gusto ko yung makausap tungkol sa kanya. Ang tinutukoy niyo po yung aking anak, si Jeremy. Opo, nakita niyo naman ang mga reaksyon ng mga tao doon. Nagkakagulo at nagpipicturan. Alam niyo sa karanasan ko, ganyan talaga eh. Gusto ng tao, yung mga kakaiba. At pagkakakitaan ko to. Teka lang po, ano po bang plano niyo sa kuya ko? Business proposal. Nais kong itanghal ang anak niyo sa perya ko bilang taong Shokoy. Ang taong nabubuhay. At hindi siya pwedeng mabuhay kung walang tubig. Paano yung po nalaman na hindi pwedeng mabuhay ang kuya ko nang walang tubig? Hindi na mahalaga kung paano niyo nalaman. Ang mahalaga ay malaman niya ang kasagutan ko. Ano yun? Hindi niyo gagawing palabas ang aking anak. Tara na. Tara na. Sandali. Isipin mo naman, kaya lang pala kami inanyaya nung lalaking sa opisina niya, para subukan niyang kunin tong anak natin para sa perya. Ano ba yan? Nagka-problema pa kayo sa pagpunta nyo ron? Buti ka mo. Buti hindi nyo ako kasama. Makakatikim sa akin yung kung sino sumalbahay sa inyo doon. Ang totoo nga po niyan, gusto kong tanggapin yung offer ng manager. Ha? Huwag mo sabihin magtatrabaho ka sa perya na yun, kuya. Ano ka mo? Bakit mo naman gugustuhin yun? Kasi po, Nay, gusto kong magkaroon ng silbi dito sa bahay. Kasi alam ko naman po na malaki na yung gastos niyo dahil sa akin. Tsaka alam ko rin po na imposibleng magkaroon ako ng trabaho dahil sa kalagayan ko. Yun na nga lang po yung naisip kong paraan para makatulong sa pamilya eh. Anak, lahat naman ng pamilya dumadaan sa mahirap na panahon. Yung iba may mga anak din na katulad mo. Yung iba wala. Ang importante, yung hindi tayo sumusuko. Anak, Jeremy, eto ang tandaan mo. Responsibilidad ka namin. At kaligayahan namin ng nanay mo na alagaan ka. Sigurado ka dito, boss? Sigurado, Lilian.
Nakita kong malagkit na pagtingin sa'yo ni Shokoy. Ewan ko, parang nakakaawa naman eh. Pag negosyo, Lilian, walang lugar sa awa. Konting oras na lang, aalis na tayo dito. Kailangan makuha natin si Shokoy. Sige. Hi! Ikaw ba si Jeremy? Hi! Nandun ako sa pere nung kasama ko yung boss ko. Kausap ka niya. Dito ka pala nakatira. Alam mo, meron akong narinig na kailangan mo daw parati maliligo. Tsaka bawal daw mainitan yung katawan mo. Totoo ba yun? Mabilis kasi matuyo yung balat ko eh. Alam mo, dun sa perya, meron kaming malaking swimming pool. Talaga? Kasyang-kasya ka dun. At pwede kang magbabad kung kailan mo gusto. Kaso... Natatakot ka ba? Hindi. Ang pakay lang naman ni Jerome sa kanyang pag-alis ay mabago na ang kanyang kapalaran, na hindi na siya ang iniintindi ng kanyang pamilya. Sa halip, siya naman sana ang makatulong sa kanila. Tay! Tay! Ano yan? Si Kuya po naglayas. Ano yan? Ano? Naglayas? Dear nanay at tatay, sorry po. Hindi ko sinunod ang utos nyo. Ito na lang kasi ang nakikita kong paraan para makatulong sa inyo eh. Huwag po kayong mag-alala. Nakausap ko po si Lilian. Isa siyang tauhan sa perya. Mabait siya. Nagtatrabaho din siya para magpadala ng pera sa mga magulang niya. Ganon din naman ang gagawin ko kapag kumikita na ako. Papadala ko po sa inyo yung pera. Gusto ko ring isipin na hindi nyo inubos ang buong buhay nyo pag-alaga sa akin. Joby, ikaw nang bahala kila nanay at tatay, ha? Mahal na mahal ko kayong lahat. Hindi malaking kikitain mo sa kabata na yung boss. Kalimutan mo na siya. Sino nagsabi sa'yo? Tubong lugaw tayo sa kanya. Tubig lang puhunan. Gusto niya matulungan ng magulang niya at gusto niya magtrabaho para mabigay na yung sweldo niya sa nanay niya. Sweldo? Sino nagsabi sa'yo sweldo siya? Oras na pumasok siya dito. Alipin ko na siya. Huli siya! Isang mangisda sa laot! Sinasadyang mahuli sa kanyang lambat! Tingnan mo mukha niya! Tingnan niyo ang matitigas niyang pangin! Nakakatakot siya, di ba? Tama ka! Isang halimaw! Hoy, gumalaw ka naman! Gumalaw ka naman! Sige na, gumalaw ka naman! Hirap ka na ako! Sige na, please naman! Gumalaw ka! Dami tao! Mapas mo! Mapas mo yan! Sige, Shokoy! Shokoy, gumalaw ka! Shokoy! Mapas mo, Shokoy! Sige, Shokoy! Shokoy! Tabi! Mga pulis to! Ready to! Ano pang problema? May reklamo kami natanggap na may kinukulong kang bata dyan. At pinipilit mo maging palabas. Chief, sino naman nag-report ng kasinungalingan na yan? Ako. Jerome! Anak! Anak, nasa ka? Jerome! Ikaw tarantado ka! Sir! Nasaan yung anak ko? Nasaan? Ilabas mo! Nasaan? Yun na yan. Sige. Tapos na. Jerome! Anak! Anak! Ah! Sinubukan ka namin hanapin. Pero lumipat yung perya. Mabuti na lang tumawag sa amin si Lilian.
nalalaman namin hanapin ka dito. Jerome! Jerome! Nay! Halika na! Umalis ka na dyan! Uuwi na tayo! Sa bayan ng Anda, Bohol namin, binisita ang binatang may kakaibang kondisyon sa balat. Pero nagulat kami dahil napaka-positibong nilalang ang aming nakakwentuhan. Tinawag ako ng aswang at bayawak. Itong hitsura ko nakakatakot. Hindi biro ang sakit ni Jerome. Kailangan kasi na parating basa ang buo niyang katawan para maigalaw niya ang kanyang mga braso at hita. At maliban dito, iniiwasan niyang sumobrang init o mag-overheat ang temperatura ng kanyang katawan. Pero sa kabila ng napakabigat na kalbaryong nakapatong sa balikat ni Jerome, nakakahanga na hindi namin siya nakitaan ng anumang bahid ng galit at pagkamuhi sa sarili. Masaya na maging kapatid si Kuya Jerome dahil masayahin din siya. Kahit nararamdaman niyan siya, tanggap na niya. Wala namang ano daw kung hindi siya magagaling. Kasi ganyan naman siya noon. Tanggap na siya mamamatay raw, na ganyan siya, iharap sa Diyos. Ayaw ko sana na mawala siya, mahal ko siya eh. Kahit hindi niya magawang mamuhay ng normal para makapag-aral at makapaglaro sa kalye, wala sigurong pinakawastong salita na pwedeng maghambing sa kanya, kundi napaka-good vibes ni Jerome. Sa ngayon, ang pinakaabahan ko ay FB. Sa FB dami akong share sa kaibigan ko. Sa FB, mahilig po ako mag-post ng bulaklak kasi makulay. At katulad din ng maraming kabataan, hitik sa pangarap si Jerome. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang pamilya. Nasa daycare po ako, pangarap po maging doktor. Nagkataong kaarawan ni Jerome ngayon at nahihiya raw siya dahil wala man lang siyang handa sa aming pagbisita sa kanya. Pero dahil alam niyang kapos din ang kanyang mga magulang, mas pinili niyang magparating na lamang ng walang katapusang pasasalamat sa mga pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Super mahal ko kahit walang panggasto sa amin. Kasi po kung mawawala, paano na ako? Ngayong birthday ko, ang wish ko lang ay makasama ng pamilya ko at mga kaibigan na matagal pa rin nagchat-chat. Kasi gusto ko pa rin silang i-chat at makita. Ma, Pa, and Joby, salamat sa pagmamahal at pag-aruga po. Kundi dahil sa inyo, wala ko. Ano nga bang meron si Jerome? Para masagot ang napakaraming tanong, sinamahan namin ng binata para pasyalan ang isang espesyalista sa balat. Lamellar ichthyosis. Yung ichthyosis kasi, ang ibig sabihin nun, makaliskis na balat. Parang kaliskis na same as yung isda, kaya siya ichthyosis. Kasi fish-like scales. Okay, yung condition na to, genetic defect. Problem na talaga siya sa gene. So paglabas ng bata, meron na siya noon. Dagdag pa ni Doc, kada 20 araw kung maglagas para magpalit ng bagong balat ang katawan ng isang ordinaryong tao. Sa kaso ni Jerome, walang paglalagas na nangyayari. Kaya nagkapatong-patong ang balat niya, kaya ito kumakapal. So since sobrang kapal ng balat, while lumalaki yung bata, nagkakaroon siya ng contractures. So, nadidisfigure yung kamay, yung paa niya, iba na yung form. Yung joints niya, contracted na. Yung sa kamay, hindi pa. Ito kasi, cause nito, yung paninigas ng balat. Kaya hindi na siya masyadong makagalaw. And then, nagiging permanent yung disfigurement. So, yung eyelids nila, because of the hardening of the skin, hindi na rin siya masyadong nakakasara, hindi na siya nakaka-blink, nakakapikit-pikit. Mukha mang imposible, pero nung hapon din na yon, isang engranding beach party ang ikinasa ng aming grupo para sa espesyal na araw ni Jerome.
Ang venue, cottage sa isang white sand beach resort lang naman. At ang handa, ang mga paboritong pagkain ni Jerome. Pero ang nagpa-espesyal sa lahat, nakumpleto namin ang mga kamag-anak, kapitbahay at social media friends ni Jerome na palagi niyang kakwentuhan. Happy birthday, Jerome! Pasok na, birthday boy! Happy birthday, Jerome! Ang tagpong ito na raw, ang pinakamagandang status ni Jerome sa kanyang social media account. Lahat kasi ng tao na patuloy na nagpapaligaya sa kanya sa loob ng 18 taon ay nagtipon-tipon sa kanyang harapan. Abot sa langit ang pasalamat ko sa lahat ng suporta sa akin. Thank you po. Diretso na agad tayo sa opening of the gifts. Huwag kang mag-alala, Jerome, dahil sinigurado namin kasya yan lahat sa'yo, ha? Tanggapin mo rin ang bagong laptop para lagi kang updated sa Facebook. Masarap ng Facebook lalo na may laptop na yan. May bonus pa yung bagong smartphone, ha? Para sa loading business na ikaw mismo ang magpapatakbo. Pagdamutan mo na rin ang kunting halaga na magsisilbing pambili ng iyong mga gamot at ointment. Hindi ko akalain, sir, na ganito ba ang birthday kay Jerome. Ang bongga pa naman. Nakikita ko po kasi nahihirapan na sila mama at papa. Nagsimikap ako na makapag-aral at makapagtapos para may paggamot ko siya. Sobra-sobra po mamahal nila sa akin at pagkaruga. Kung wala sila, hindi ko alam kung anong ang meron ako ngayon. Hindi man pareho ang ating itsura, hindi ibig sabihing mas nakaaangat tayo sa iba. Wala tayong karapatan para pagkaitan natin ang ating kapwa na mangarap at kumapit sa pag-asa. Magandang hapon po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Naghihintay sa'yo